Mapagpalang araw mga kataba. Yan, sa kabila ng lahat mga kataba, lagi pa rin nating iniisip na bawat gising natin, piliin pa rin natin maging mapagpala yung araw. Kasi sa dami ng trials na dumarating sa atin, huwag tayong magsawa na mawalan ng pag-asa mga kataba. Tulad niya, nagbibiyahe na naman kami papunta ng Maynila dahil mga bagay na lagi naming hindi ini-expect. Yung mga biyaheng ganyan mga kataba, yung mga nakakalungkot na sitwasyon, kasi kahit hindi mo man ninanais o hindi mo ginusto mga kataba, may darating at may darating na problema. Kasi yung pagbibiyahe mga kataba, yung parang pakaramdam mo malulungkot ka na bakit dumadaan tayo sa mga ganyang sitwasyon na kada biyahe mga kataba may kasamang lungkot. Tulad niyan, dinadaan mo na lang sa pagtingin-tingin sa daan. At yung naman panonood ng TV mga kataba, pampalipas oras na rin. Kasi pag nakasakay ka sa bus mga kataba, iniisip mo yung ang bagal ng oras, ang haba ng lumilipas na oras bago ka makarating sa pupuntahan mo. At yung mga bagay na hindi natin laging nakikita sa mga araw-araw, lalo na yung mga kasama natin sa buhay, yung mga kamag-anak natin, lalong-lalo na yung pag nagkaroon ka na ng pamilya mga kataba, hindi mo na madalas makikita magmula sa kapatid, sa nanay, pamangkin, lahat ng mga kamag-anak mga kataba. Ganun yung nangyayari sa atin. Kasi kung meron ka ng sariling pamilya, syempre priority mo na yung pamilya mo. Hindi mo na minsan na iisip yung mga ibang bagay kasi iniisip mo kung paano makakasurvive, ano yung mga dapat gawin sa pang-araw-araw na buhay. Tapos may mga circumstances mga kataba na hindi natin ini-expect. Tulad ng mga nangyayari sa atin yung araw-araw ng mga kataba, at habang nagbibiyahe ka, lumilipad din yung isip mo na bakit nangyayari sa atin yung mga ganong bagay, ano yung mga susunod pang araw na kakaharapin natin, paano tayo tatayo, paano natin muling ibabangon yung sarili natin, na huwag tayong malungkot sa pang-araw-araw na buhay, na lahat ng bagay may dahilan. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok mga kataba? Tulad niya, nagbiyahe kami, sumakay kami sa aircon mga kataba. Yung tipong hindi ka sanay sa aircon kasi nga ang lamig, papatayin mo na lang yung aircon. Papatayin mo na lang yung lamig ng aircon. Di ba mga kataba, kasama sa bayad yan. Kasi madalang lang, kung pwede nga lang sumakay na lang kami ng ordinary, kaso ang tagal ng interval ng ordinary. O yan, halos nasa Maynila na kami mga kataba, nakikita na namin yung mga matataas na building, yung mga hindi natin nakikita dito sa probinsya. Pero tingnan nyo naman, siyempre, mas gugustuhin ko pa rin tumira dito sa probinsya dahil nag-uumpisa na yung traffic, yung ingay nung paligid mga kataba. Iba pa rin kasi yung pagtira sa probinsya. At yung mga, kasi dati na kaming nakatira sa syudad mga kataba, at mas pinili ko pa rin tumira dito sa probinsya dahil nga yung magandang tumira sa probinsya kung nanaisin lang natin yung simpleng buhay. Pero may mga bagay na kailangan nating balikan. Yung nakaraan natin, yung pinagmulan natin, yung pamilya natin, bakit ba tayo umuwi? Bakit ba tayo pumupunta sa pinanggalingan natin mga kataba? Hindi natin pwedeng kalimutan or iwasan yung mga bagay na nangyayari. Tulad niyan, parang bumalik ka sa nakaraan dahil na-experience mo na naman yung traffic na dati na hindi mo nakikita yung ganyan. Kaya nga sabi ko, napakabagal ng oras sa mga ganyang sitwasyon na parang ang tagal-tagal ng biyahe mga kataba. Kaya nga sabi ko, makukuha mo na lang na manood ng TV at kahit papano naman mag-sounds, alalahanin yung mga nangyari na kada uwi mo mga kataba may dahilan at parang ayaw mo na ngang umuwi kasi iniisip mo na bakit tayo dumadaan sa mga ganyang sitwasyon. Yan ang sinasabi ko mga kataba, na uuwi tayo na malungkot. Tinitignan natin yung buhay na hanggang kailan darating yung sitwasyon na may kasamang kalungkutan. Yung iniisip mo mga kataba na sana may time na dumating din yung pag nakita-kita kayo magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakapamilya, magmula sa kapatid, sa magulang, lalong-lalo na sa magulang mga kataba. Piliin pa rin natin na umuwi na yung nakangiti ka man lang, na hindi yung nagkikita-kita kayo na madalang at sa bawat pagkikita may kasamang kalungkutan. Yung maiiyak ka na lang na bakit nangyayari yun, na kada pagkikita. Kaya nga nagpapasalamat ako mga kataba na buhay pa yung nanay ko, yung nakaupo na naka-brown. Yan. Very fortunate pa rin kami kahit matanda na siya. Kaya nga sabi ko, pinagdarasal ko na sa mga susunod na panahon, sana marami pa tayong maibigay sa magulang natin, na magawa pa natin yung mga bagay na para sa kanila, na wag natin yung sayangin yung pagkakataon na makasama pa natin sila. At wag tayong manghinayang ng gumasos ng konti
na ibigay pa natin yung para sa kanila. Kasi malungkot mga kataba na umuwi ka na may kasama ng lungkot. Kaya nga sabi ko, kailan kaya yung time na uuwi kami na may kasamang ngiti na hindi ka na umiiyak. Although doon naman tayo papunta kung saan tayo nanggaling, na hindi natin mahawak yung panahon, hindi natin kontrolado yung mga bagay-bagay. Hindi yung magkikita kayo pag yung hinahatid na sa huling hantungan yung mga mahal mo sa buhay. Mahirap mga kataba. Pero yung buhay natin, hindi natin hawak. Yung Panginoon lang yung makakapagsabi hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya nga sabi ko, gawin natin na kapaki-pakinabang yung buhay natin. Tumulong tayo sa iba, gawin natin yung mabuti hanggat kaya natin minsan nga wag nating isipin na laging batayan yung pera na para gumawa tayo ng mabuti. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kung hanggang kailan yung buhay natin na maging fruitful tayo habang buhay pa tayo. Kahit na hindi tayo ganong kasagana sa maraming bagay, dapat tayo magpasalamat. O katulad yan mga kataba, nagulat kami na akala namin kasi normally pag yung namamatayan ka, maraming tao sa lamay, lalo na sa huling gabi ng lamay. Pero nagulat kami kasi ang daming tao, ang dami nakipaglibing. Ibig sabihin mga kataba, mabuting tao yung namamatay o yung namatay kasi makikita mo yung pakikisimpatya nila na hindi man sila mayaman o hindi man sila mahirap man o mayaman mga kataba. Ipinaparamdam nila sa amin yung pakikisimpatya at yung pagpapahalaga dun sa taong namatay kasi makikita mo sa mga ganyang sitwasyon mga kataba na tulad niyan ililibing na siya doon dadalhin na siya sa huling hantungan mga kataba. Huling araw o oras na lang yung iniintay. At kung yung ano man yung nakayanan para mailibing ng maayos mga kataba, makikita mo naman yung estado ng buhay namin na sa ganyang bagay or hindi na kami naghahangad na kung ano man. Basta ang importante mailagay sa huling hantungan ng maayos mga kataba. Pag yung average lang yung pamilya, ganyan yung mga pinaglilibingan, apartment. Yung iba pa nga, hindi lang basta apartment, mas mura pa sa apartment. Kaya nga sabi ko, pag mahirap ka mga kataba at nagkasakit ka, mahirap yung sitwasyon ng salitang mahirap. Katulad niya, napakalaking tao nung namatay nung bayaw ko. Kasi mabuting tao yan mga kataba. Pero may isip mo na talagang darating tayo sa sitwasyon ng ganyan na hindi natin hawak yung buhay natin. Malaking tao siya. Muntik pa ngang hindi magkasya kasi sa sobrang haba niya, sa sobrang laki niya at yung pagiging mabuting tao niya, hindi namin siya basta-basta makakalimutan. Kasi pag meron tayong nawawalang mahal sa buhay mga kataba, lagi nating sinasabi na huwag tayong malungkot, nadadaan tayo sa ganyang sitwasyon na ang buhay natin hindi natin hawak. Huwag ka mag-alala boy, sa puso't isip namin, hindi ka basta-basta mawawala at gabayan nawa ng Panginoon ang kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang mga anak at asawa, 10 ng aming buong pamilya. Mahal na mahal ka namin boy, hindi ka mawawala sa puso't isip namin. Gabayan mo silang lahat. Maraming salamat sa sandali na nakasama ka namin. Salamat sa lahat ng taong tumulong at nakiramay.